Si Rodrigo Roa Duterte, o mas kilala bilang Tatay Digong, ay isang pangalang hindi nawala sa usapan ng maraming Pilipino. Kilala siya sa kanyang matapang at direktang estilo ng pamumuno na malayo sa nakasanayang pamamaraan ng mga naunang pangulo ng bansa. Nang maupo siya bilang pangulo noong 2016, binitawan niya ang pangakong "Change is coming", isang pangakong tinupad niya sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas at pagbangga sa malalaking negosyanteng may matinding impluwensya sa politika. Taong 2017, inilalarawan si Duterte bilang isang unusual reformist o isang pinunong hindi sumusunod sa tradisyonal na paraan ng pamamahala. Isa siya sa mga iilang pangulo na walang pag-aalinlangang hinarap ang mga makapangyarihang negosyante sa bansa, mga negosyanteng dekada nang nakikinabang dahil sa kanilang koneksyon sa gobyerno. Ilan sa kanyang mga binatikos ay sina Ramon Ang, Manuel Vit Pangilinan at ang pamilya Lopez na may-ari ng ABS-CBN. Naging sentro rin ng kanyang kampanya ang pagsingil sa malaking utang sa buwis ng ilang kumpanya tulad ng Mighty Corporation na may pananagutang umabot sa 25 bilyon pesos. Ano nga ba ang nagbunsod kay Duterte upang hamunin ang mga makapangyarihang pamilyang ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Balikan natin ang pinagmulan ni Rodrigo Duterte. Ipinanganak si Rodrigo Duterte noong Marso 28, 1945 sa Maasin, Southern Leyte. Ang kanyang ama, si Vicente Duterte, ay isang abogado at politiko, habang ang kanyang ina, si Soledad Roa, ay isang guro at civic leader. Ang kanang mga Duterte ay may matibay na pundasyon sa politika, partikular sa Cebu, kung saan ang kanyang ama ay naging alkalde ng Danao at kalaunan ay naging gobernador ng Davao mula 1959 hanggang 1965. Kalaunan, naging bahagi rin ito ng gabinete ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang kalihim ng Department of General Services. Sa kabila ng maimpluwensyang pamilya, hindi naging madali ang kabataan ni Duterte. Kilala siya noon bilang isang pasaway na estudyante. Sa katunayan, 2 beses siyang na-expel dahil sa kanyang asal. Sa kabila nito, natapos niya ang high school sa Holy Cross College of Digos. Nang makapasok siya sa kolehiyo, dito nagsimulang mahubog ang kanyang interes sa politika at kasaysayan. Natapos niya ang kursong Political Science sa Lyceum of the Philippines University noong 1968 at kalaunan ay nag-aral ng abogasya sa San Beda College of Law. Noong 1972, matagumpay niyang naipasa ang bar exam at naging ganap na abogado. Bilang isang abogado, nagsimula siyang magtrabaho bilang propesor sa National Police Academy. Mula 1977 hanggang 1979, nagsilbi siyang Special Counsel sa City Prosecution Office ng Davao. Matapos nito, umangat siya bilang 4th Assistant City Prosecutor noong 1979 na 1981, 3rd Assistant City Prosecutor noong 1981-1983, at 2nd Assistant City Prosecutor naman noong 1983-1986. Ngunit kasabay ng mga pangyayaring ito, naganap din ang makasaysayang People Power Revolution noong 1986 na nagpatalsik kay Ferdinand Marcos at nagpabalik ng demokrasya sa bansa. Sa panunumbalik ng demokrasya, itinalaga ni Pangulong Corazon Aquino si Duterte bilang OIC Vice Mayor ng Davao City. Hindi nagtagal, lumahok siya sa lokal na halalan noong 1988 at naging alkalde ng Davao na posisyong hinawakan niya sa loob ng maraming taon bago maging Pangulo ng bansa. Matapos maglingkod bilang OIC Vice Mayor ng Davao, opisyal na tumakbo si Rodrigo Duterte bilang alkalde noong 1988 sa ilalim ng Partido Lacao Davao. Sa botong may lamang na 6,000, tinalo niya ang dating OIC Mayor na si Zaf Respicio. Ngunit sa kanyang pag-upo bilang mayor, hindi naging madali ang kanyang pamamahala. Noon, kilala ang Davao bilang isa sa pinakamapanganib na lungsod sa Pilipinas dahil sa laganap na krimen at presensya ng mga rebeldeng grupo. Paano niya kaya binago ang imaheng ito? Sa ilalim ng kanyang liderato, ginamit ni Duterte ang kanyang matigas na pamamalakad
upang ibalik ang kaayusan sa Davao. Sa tatlong sunod-sunod na termino mula 1988 hanggang 1998, unti-unting nabawasan ang kriminalidad sa lungsod. Isa sa kanyang mga mahahalagang hakbang ay ang pagtatatag ng mga deputy mayors sa bawat distrito na nagsilbing kinatawan ng iba't ibang sektor ng lungsod. Malaking focus niya ang mga lumad at Moro communities na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon sa pamahalaan. Pagkatapos ng kanyang termino bilang mayor, tumakbo siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Davao noong 1998 at nanalo. Subalit matapos ang isang termino sa Kongreso, hindi na siya nagpakita ng interes sa pambansang politika. Sa halip, bumalik siya sa lokal na pamamahala at muling tumakbo bilang mayor noong 2001, kung saan natalo niya ang dating kaalyadong si Benjamin de Guzman. Muling nahalal si Duterte noong 2004 laban kay de Guzman at muling nanalo noong 2007, kung saan wala ni isang kalaban ang nagtangkang lumaban sa kanya na naging isang patunay ng malakas na suporta ng mga taga-Davao sa kanya. Sa kanyang panunungkulan, isa sa kanyang pinakamalaking proyekto ang pagtatatag ng Davao City Central 911, ang kauna-unahang 911 emergency response system sa Pilipinas at sa buong Asya, at pangatlo sa buong mundo kasunod ng Amerika at Canada. Dahil sa mas pinaiting na seguridad at kaayusan sa lungsod, kinilala ang Davao bilang isa sa pinakaligtas na lungsod sa Southeast Asia noong 2015. Dahil sa kanyang tagumpay bilang alkalde, marami ang nagtulak kay Duterte na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Noong 2016, naging usap-usapan na siya bilang isang malakas na kandidato sa pagkapangulo. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagtanggi, patuloy siyang hinimok ng kanyang mga taga-suporta. Umabot sa milyon ang pumirma sa isang signature campaign at nagsagawa ng malawakang rally upang hikayatin siyang tumakbo. Kahit natapos na ang opisyal na deadline ng paghahain ng kandidatura, patuloy pa rin ang panawagan ng publiko. At noong Nobyembre 23, 2015, opisyal na inihayag ni Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng PDP laban. Isa sa kanyang pinakakilalang pangako noong kampanya ay ang pagsugpo sa ilegal na droga sa loob ng 6 na buwan. Sa kanyang slogan na "Change is coming", nagkaroon ng matinding suporta ang kanyang kampanya mula sa masa. Sa Mayo 9, 2016, naganap ang halalan at nagtala si Duterte ng landslide victory na may higit 16 milyong boto, isang malinaw na senyales ng matibay na suporta ng taumbayan. Sa kanyang pag-upo bilang Pangulo, sinimulan niya agad ang kanyang war on drugs, na naging sentro ng kanyang administrasyon. Naging madugo ito at kinritiko ng maraming grupo, kabilang ang mga human rights organizations at oposisyon. Sa kabila nito, nanatiling mataas ang kanyang approval ratings sa karamihan ng mga Pilipino. Ngunit higit pa sa kampanya kontra droga, naging kilala rin si Duterte bilang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na walang takot na bumangga sa mga malalaking negosyanteng may matinding impluwensya sa ekonomiya at politika ng bansa. Direkta niyang tinutulan ang mga oligarko na umano'y umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at hindi nagbabayad, aniya sa isa sa kanyang mga talumpati. Isa sa mga naging pangunahing layunin ng Administrasyong Duterte ay ang pagtutok sa mga bilyon-bilyong pisong utang ng malalaking kumpanya sa bansa. Matagal nang hindi nababayaran ang mga ito, kaya't hindi pinalampas ng Pangulo ang pagkakataong singilin sila upang magamit ang pera para sa kapakinabangan ng bayan. Isa sa mga pinakaunang naging target ng Pangulo ay ang Philippine Airlines na pagmamay-ari ng negosyanteng Filipino-Chinese na si Lucio Tan. Iniulat na umabot sa halos 1 bilyong piso ang utang ng PAL sa pamahalaan. At matapos itong isapubliko ni Duterte, ay binigyan niya ang kumpanya ng 10 araw upang bayaran ito. Hindi lamang simpleng paniningil ang ginawa ng Pangulo dahil nagtakda rin siya ng ultimatum na kung hindi mababayaran ang utang sa loob ng itinakdang panahon, isasara niya ang airport na ginagamit ng PAL. Dahil sa matinding banta ni Duterte, bago pa man sumapit ang deadline, agad na binayaran ng PAL ang kanilang utang.
ang perang nabawi mula sa kumpanya ay ginamit upang punduhan ang mga pangunahing proyekto ng gobyerno. Hindi rin nakaligtas sa paniningil ng Pangulo ang Mighty Corporation, isang kumpanyang kilala sa industriya ng sigarilyo. Ayon sa ulat, umabot sa bilyon-bilyong piso ang utang nito sa pamahalaan dahil sa hindi wastong pagbabayad ng buwis. Sa utos ni Duterte, tinanggap ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue ang kanilang alok na 25 bilyon pesos bilang tax settlement o ang pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng bansa. Ang halagang ito ay ginamit upang pondohan ang rehabilitasyon ng Ormoc City matapos ang isang 6.5 magnitude na lindol, gayon din ang rehabilitasyon ng Marawi City matapos ang matinding labanan noong 2017. Isa rin sa mga naging focus ng Administrasyong Duterte ang pagsugpo sa mga pamilyang oligarko na may malaking impluensya sa ekonomiya ng bansa. Isa sa mga napuna niya ay ang pamilyang Lopez na may-ari ng ABS-CBN. Mismong si Duterte ang nagsabing hindi niya papayagang makabalik sa operasyon ang ABS-CBN maliban na lamang kung babayaran ng pamilyang Lopez ang kanilang sinasabing bilyon-bilyong pisong utang sa buwis. Dahil sa isyong ito, hindi na rin na-renew ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN na tuluyang isinara noong 2020. Bukod sa mga Lopez, pinuna rin ni Duterte ang mga negosyanteng Ayala at Pangilinan na may kontrol sa mga kumpanyang Maynilad at Manila Water. Noong una, ang dalawang kumpanyang ito ay nanalo sa isang kaso laban sa gobyerno sa Permanent Court of Arbitration sa Singapore, kung saan inutusan ang pamahalaan na bayaran sila ng 7.4 bilyon pesos para sa Manila Water at 3.4 bilyon pesos para sa Maynilad. Dahil dito, hindi nag-atubili si Duterte na isiwalat sa publiko ang di umano'y hindi patas na kontrata na pabor lamang sa mga negosyante. Sa huli, nagawa ng administrasyon na baguhin ang kasunduan sa mas paborableng kondisyon para sa mga Pilipino. Isa sa pinakamalalaking ambag ng Administrasyong Duterte ay ang Build 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 program. Sa ilalim ng programang ito, inaprubahan at sinimulan ang mga malalaking proyektong pang-imprastruktura na matagal nang naantala. Isa sa mga pinakamalaking proyekto ay ang Metro Manila Subway na isang makabagong underground railway system na may habang 33 kilometro at may 17 istasyon. Inaasahang magiging fully operational ito sa 2029 at tinatayang nagkakahalaga ng 400 billion pesos. Bukod dito, sinimulan din ang konstruksyon ng Clark-Calamba Railway, isang 1,447 kilometrong railway system na may 36 istasyon. Tulad ng Metro Manila Subway, inaasahan ding matatapos ito sa 2029. Ang proyektong ito ay may pondo na aabot sa 800 billion pesos. Bukod sa malalaking railway projects, naging bahagi rin ng Build 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 program ang iba't ibang tulay, kalsada at mga flood control systems na naglalayong mapabuti ang kalidad ng transportasyon at pababain ang epekto ng mga natural na sakuna. Bagaman hindi maikakaila na maraming kontrobersya ang bumalot sa Administrasyong Duterte, hindi rin maitatanggi ang mga konkretong resulta ng kanyang pamumuno. Mula sa pagsugpo sa oligarkiya, paniningil sa mga kumpanyang may utang sa bayan, hanggang sa pagpapasimula ng malalaking proyektong pang-imprastruktura, lahat ng ito ay nagsilbing pundasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Pilipinas. Maaaring hindi lahat ng Pilipino ay sumasang-ayon sa kanyang estilo ng pamamahala. Ngunit walang dudang iniwan ni Duterte ang isang pamana na patuloy na mararamdaman ng mga susunod na henerasyon. Sa tingin nyo ba naging epektibo ang mga hakbang na ito para sa bayan? I-comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang balita.